Yan, sali-saliwa ngayon ang parkingan. Wala ring sidewalk. Napakahirap. Backlog. Ang lilinising yelo gawa nung back-to-back na storm last week. Grabe. One lane pa lang ang lilinisin nila mamayang gabi. Ngayon naman, hirap na hirap yung mga tao ngayon maghanap ng paparkingan ng sasakyan. Uy, ang dulas. Yan ang hirap din dito. Pag ganitong maraming yelo, napakahirap humanap ng parking. Mai-stress ka rin. Kaya 1 week akong hindi nag-drive papuntang work. Nag-train na lang ako para hindi ka ma-stress. Kasi ang mahirap dito, yung nahukay mong parkingan mo, syempre kukunin ng iba yun. Pagbalik mo, maghuhukay ka na naman ng paparkingan mo. Ay, di pagod ka na eh. Compact na tong snow na to. Hindi na siya yung magaan. So, ang bigat. At hindi basta-basta ang paghuhukay ng yelo. Nakakakuha ka ng sakit sa likod. Nagkukaw siya ng sipuon, ubo, ganon. Kaya ang hirap din. Ngayon is -10 lang. So, kahit wala kang gloves na lumabas, okay. Parang feeling like spring, pero parang mag-i-snow ulit dahil makulimlim ang kalangitan. Ayan, naglalagay sila ng ganyan na orange flag. Ibig sabihin, huwag kang paparking sa nakalagay na oras na yan dahil mag-i-snow removal. Pero usually pagka ganito, inaabot sila ng gabi. Yung gabi na, like 11 o'clock ng gabi bago pa makarating sa kalsada nyo. Syempre, kung saan ang umpisa ng kanilang snow clearing. Grabe, minsan inaabutan ko pa sila ng 6:00 ng umaga na sa kalsada pa yung mga nag-i-snow removal na yan. Talagang mahirap. Kaya kung ikaw dito may sarili kang bahay at may garage, ay kailangan ang garage mo malinis. Huwag mong gagawing bodega. Karamihan ng may-ari ng mga bahay dito, ginagawa nilang bodega yung kanilang mga garage. Kaya yan, nahihirapan din sila. Maghuhukay sila dahil di nila maipasok yung sasakyan nila sa mga garage. Dahil punong-puno ng kung anong anik-anik nilang di pa itapon. Kaya masama. Yung nag-acquire sila ng masyadong maraming mga gamit. Minsan naman kasi yung mga sinaunang bahay dito, maliliit naman yung garage. Pag malaki yung sasakyan nila, ay hindi rin makakapasok yung kanilang sasakyan. Kasayad. Ayan, pa-dyan talon tayo. Yan ang view. Aba, nalinis na dito. Kasi ito yung mga main road. Pero yung sa pa Westmount, ay naku, isang lane pa lang ang nalilinis nila dun. Ang hirap kasi nga bundok, sali-saliwa. Pero ang mga bahay usually dun may parking at ginagamit nila yung mga garage nila. So, hindi katulad dito sa area namin, may garage sila pero di magamit. O yan. Eto, itong nakikita nyo to na maliit na tulay, yan yung mga ano bang tawag dyan, yung train na yan, cargo train. Naka-stuck lang sila dyan. Eto, pag malakas ang ulan, baha. Yan, yung umulan ng malakas, grabing baha dito. Lumutang ang mga sasakyan dahil nilusong nila hanggang highway. Yan.
Maganda dito sa area namin, magkabi-kabila ang mga Asian store. Hindi mo talaga kailangan ng sasakyan. Not unless bibili ka ng mga maramihang bigas. Grabe. Meron dun sa kabila, meron dito sa gilid din namin. So, at lahat ay nalalakad. Kaya ganda dito sa Montreal. Ang ano lang talaga dito is yung sistema ng mga palakad nila dito. Tulad dito sa pag-i-improve ng kalsada. Ay, kahit kasagsagan pa yan ng winter, magbubungkal. Parang di sila napapagod na magbungkal. So anyway, update to you soon and thanks for watching Pare Koy Vlogs. Don't forget to like, subscribe and comment. At syempre, share nyo na rin. Salamat! Have a great weekend!